Samantala, kakaunti pa lamang po ang mga namimili ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. Makabalita nga tayo kay Erlo Bringas. Erlo, kamusta dyan? Wedge, hanggang ngayong araw o mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, pailan-ilan palagi yung mga namimili ng kanilang mga school supplies o yung mga magulang, syempre, dito nga sa Divisoria sa Maynila. Pero sa presyuhan dito, nananatiling mas mura kumpara sa mga malalaking bilihan. Per bundle, ang labanan ng bentahan dito, hindi hamak na mas mura daw at makakatawad pa. Kabilang dyan ang yarn notebook na nasa 150 to 170 pesos kada bundle o katumbas po yan ng 10 piraso. Ang ballpen po ay 80 pesos per box o katumbas ng 12 piraso. Ang lapis, 80 pesos per box, 12 piraso. Elementary pad paper, isang bundle po o isang rim nga na tinatawag, nasa 150 pesos. Intermediate pad, 250 pesos ang kada bundle o isang rim. Yellow pad, 350 pesos ang kada bundle. At ang Crayola per box, nasa 25 pesos o yun na po yung 8 peraso ang laman. Kumpara sa online ay medyo mahal pa ng kaunti ang presyo sa online kung ikukumpara dito sa Divisoria sa Maynila. Katulad na lamang ng mga notebooks na naglalaro pa sa 20 pesos pataas yung presyo sa online. Samantalang dito kung susumain ay nasa 15 pesos to 17 pesos lang kada piraso. Ayon sa mga nagtitinda na nakausap ng Net25 News, mas maraming tao dito sa Divisoria ng bandang hapon hanggang madaling araw. Ilan sa kanila ay 24 oras na bukas para maghatid nga ng serbisyo sa ating mga consumer. Nagbibigay naman daw sila ng discount price lalo na kung mas madami ang bibilihin. Narito ang pahayag ng ilang mga nakausap nating vendor kanina. Maraming yung mga budget ang lang nila, budget friendly lang yung binibigyan namin sila yung mas murang yung mga may brand na mas mababa ang presyo, pero mas mahal. Kaya yun, sinasuggest ko yung mas mura. Parang nagre-recommend din kayo kung halimbawa 1,000 lang budget, ganun, para magkasya. Nagbibigay kami ng mga discounted. Parang pagka mas marami din silang kinukuha, mas mababa rin ang bigay. Okay naman po, medyo mabili na. Hindi katulad dati, matuman. Nakakaraw sa araw-araw. Nagbibigay naman kayo ng discount, halimbawa tumawad yung bumili, maraming bibili. Opo, may discount po sila. Pag may tawad, marami yun. Sa Petala Wedge, pakita ko lang sa live na sitwasyon dito sa kanto ng Tamora at ang M. De Los Santos Street, dito sa tabi ng Divisoria Mall. Medyo madami ng tao ngayong tanghali at yung mga bilihan nandito rin, yun nga, kabilang school supplies, katabi rin yung bilihan ng mga uniforme. Kung gusto nyo po magtungo rito, ang sabi ng mga tindera-tindero dito ay bukas sila ng hanggang alas 6 ng gabi, maliban na lamang sa ilang tindahan na bukas hanggang 24 oras dahil nagpapalitan lang daw sila ng tao dahil sa inaasahan na darating na rin sa punto na sunod-sunod na yung pagdating ng mga mamimili ng school supplies para sa darating na pasukan. Payo din ang kinaukulan sa ating mga kababayang bibili o consumer ay mas maganda daw po na personal na pumunta sa mga bilihan upang sa ganun makita nyo po yung kalidad ng produkto o yung mismong product mismo para sa ganun ay maging mas maayos nga yung pasukan o yung back to school ng ating mga chikiting. Yan muna latest. Balik sa Wedge. Erlo, matanong ko na lang din, sapagkat nabanggit mo, posible nga yung pagdagsa ng mga tao. Kamusta yung seguridad dyan? Meron bang mga miyembro ng pulis na nag-iikot-ikot o kaya naman ng LGU para mabantayan yung kaligtasan ng mga mamimili? Wedge, may mga police naman dito along the corner na nitong Divisoria. No? Kasama rin yung mga taga-barangay na nagbabantay. Ang sabi ng Manila Police District, magpapatuloy din yung kanilang pagbabantay rito no? Upang sa ganon ay masawata nga yung mga kawatan. Pero nagpaay din sila doon sa ating mga kababayan pupunta rito. Huwag na po kayo magdala masyado ng maraming mga bit-bitin para nang sa ganon ay makaiwas din doon sa mga mapagsamantala nga na mga kawatan. Wedge. Alright, maraming salamat. Bili mo ako ballpen, Erlo, ha? Maraming salamat. Ingat kayo dyan.